Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tuturuan ko po kayo ng isang pattern na tutulong po sa inyo para makabuo po kayo ng napakaraming Ingles na mensahe. At ang maganda pa po dito ay kapag narinig ito ng inyong teacher ay talagang magugulat po sa inyo kasi mala professional ang dating nyo. Okay? At ito po ay napakadali lang pong lesson. Ginawa po ito para sa mga baguhan. Kaya sana po tapusin nyo para humusay po agad kayo sa English at ngayon palang araw na ito ay marami na po agad kayong mai-English. Okay? So punta na po agad tayo sa ating halimbawa. Okay, ito na po ang ating halimbawa. Ako ay namangha kung paano mo kinumpuni iyon. Ulitin ko, ako ay namangha kung paano mo kinumpuni iyon. So yan yung gagawin nating English na mensahe. At para magawa po natin ng tama, may translate natin ng tama, ang una nyo pong itatranslate dyan ay yung pinag-uusapan o yung subject. At ang pinag-uusapan po natin o subject ay ako. Pag in English, I. Tapos ang isusunod po natin ay itong kasunod niyang Tagalog na I, itong AY. At tinranslate ko po yan bilang was. Nang ibig sabihin, ang binibigay kong impormasyon ay pang nakaraan o pang noon. Hindi pang ngayon. Okay? Ako ay I was. Tapos ang isusunod nyo ay yung para yung inilarawan ko sa aking emosyon, kung ano bang pagkakalarawan ko na mangha. Pag in English, amaze. Okay? So, ako ay namangha. I was amazed. Ngayon, gusto ko pong sabihin ang sanhi o dahilan kung bakit nakaramdam ako ng pagmangha o pagkamangha. Para magawa ko po yan, tutulungan tayo nitong by. By. Okay? So, ito pong by, yan po ay ang tawag ay preposition. Yan ang magtuturo doon po sa naging dahilan o sanhi para makaramdam ako ng pagkamangha. Okay? Kaya dapat hindi po mawawala itong by. Okay? Tapos ito pong how naman po ay ginamit ko para yan yung unang salita na nagbibigay impormasyon patungkol sa ating sanhi o dahilan kung bakit namangha ako. Okay? So tatandaan nyo ha, itong by tagaturo. Itong how, yan yung umpisa o yan yung unang salita para masabi natin yung sanhi o dahilan kaya namangha ako. Okay? So itong kung paano, yan po ay translate natin bilang by how. Okay? Ipinaliwanag ko lang po ng detalyado kung ano ba talaga ang gamit ng by dito at saka ng how. Okay? So, yung kung paano, by how. Ngayon, ang isusunod po natin pagkatapos po ng how o paano ay yung tao po na gumawa ng action kaya ako namangha. At yun ay ikaw o kaya mo na tinranslate natin bilang you. Tapos, isusunod po natin itatranslate ay yung kung ano yung ginawa mo. Ayun, at ito po ay meron kang kinumpuni na itatranslate natin bilang fix. Okay? Tapos, ang pinakahuli ay yung ginamit nating iyon o itinuro natin kung ano ba yung kinumpuni mo. At translate natin yan bilang it. So, pag pinagsama-sama, kung paano mo kinumpuni iyon by how you fix it. So, pag pinagsama-sama po natin lahat, I was amazed by how you fix it. Okay? Na kapag narinig yan ng inyong teacher
o magulang, tiyak magugulat po sa inyo. Kasi professional na po agad kayo mag-English. Pero madali nyo lang naman po natutunan dito sa ating lesson. Di ba po ba? Bali po, ang itinuturo ko talaga sa inyo dito ay para matulungan nyo po ang sarili ninyo para maipaliwanag kung bakit kayo nagkaroon ng ganitong klaseng emosyon, katulad ng namangha, nagulat, napabilib. At para magawa po natin yan, gagamit po tayo ng by how o kung paano, na yan yung tutulong sa atin para masabi natin yung sanhi kung bakit natin naramdaman yung ganitong emosyon, katulad ng namangha o nagulat o napabilib. Ngayon po, para makagawa po tayo ng sanhi, ang gagamit po tayo ng preposition. At ang ginamit nga po natin ay by. Yan ang tagaturo. Okay? Napapunta na tayo dun sa sanhi. Tapos yung mismong sanhi, gagamit tayo ng how. Yan yung unang salita. Tapos, kung sa Tagalog ay paano, itong how, paano. Tapos, ang susunod nyo sa paano ay yung taong iyong kinamanghaan o kinagulatan o kinabiliban. Okay? At yun ay itong mo o you. Tapos, ang isusunod po natin ay yung kanyang ginawa. At ito yon, kinumpuni. Okay? Tapos, ituturo natin kung ano yung kinumpuni. Iyon, bilang it naman. So, ito pong paano mo kinumpuni iyon, yan po ay, ang tawag po sa kanila ay noun clause. Uulitin ko, noun clause. Pag sinabing noun clause po, binubuo po yan ng subject o yan yung taong may sanhi kung bakit ka nagkaroon ng ganitong emosyon, na mangha ka o nagulat ka o napabilib ka. Tapos, ang noun clause po ay meron din pong kasamang tinatawag na verb, na yun yung aksyon na ginawa po noong tao kaya ikaw ay namangha, nagulat o napabilib. So ito po yung kinumpuni. So ang ibig ko lang sabihin, yung noun clause po ay binubuo ng subject at verb. At ang subject natin ay itong you, yung verb natin ay fix. So pasok po sa noun clause itong ating ginagawang sentence ngayon, pagkatapos po ng preposition na by. Okay? Ngayon, kung may magtatanong dyan, bakit meron kang iyon na salita o it sa English? Kasi po, yung ating verb, ang uri po niyan ay transitive verb. At kapag naka-transitive verb po tayo, lagi ko po yan itinuturo, kailangan po natin magdagdag ng salita para kumumpleto sa kanya, sa ideya niya. Kasi pag hanggang dito lang, kung paano mo kinumpuni, kulang. Ano pa yung kinumpuni mo? Pero kung dadagdagan natin ng iyon o it, kung paano mo kinumpuni iyon, kompleto. Walang tanong yung iyong kausap na Amerikano. Di ba? Kaya po nagkakaganyan, kailangan pa maglagay ng it o iyon kasi transitive verb yung gamit mo. Kailangan ka magdagdag ng salita. Okay? Yun po ang dahilan. So, ang gusto kong tandaan nyo, ang preposition na by, yan yung taga-turo. Okay? O taga-konekta. Yun na lang isipin nyo, taga-konekta doon sa sanhi na may dahilan kung bakit ikaw ay nakapaglarawan sa iyong sarili na ikaw ay namangha, nagulat o napabilib. Okay? Na ito pong grupo ng mga salita, itong mo, kinumpuni, iyon, ang tawag po sa kanila ay noun clause. Na ang noun clause ay binubuo ng subject at verb. At ang subject at verb na sinasabi ko na tinatawag na noun clause ay maaaring isunod sa preposition by. Okay? Yun yung tandaan nyo.
Ngayon, may tinatawag na object of a preposition. Pag sinabing object, yun yung isusunod mo pagkatapos ng preposition. So, doon pa lang kitang-kita nyo na yun yung naging trabaho ng noun clause. Siya ay naging object ng preposition na by. So, kung may magtatanong dyan kung ang noun clause ba ay pwedeng gamiting object of a preposition, pwede po. Okay? At ito na nga, itinuturo ko na nga po sa inyo. Okay? So, para hindi po kayo maligaw. Kasi marami nga pong nalilito. Ano ba yung noun clause? Ano ba yung object? Iisa lang po sila. Okay? Iisa lang po sila. Basta pag sila ay isinunod mo sa preposition, katulad ng by. Okay? Ngayon, gusto ko pa po kayo mas gumaling pa po. Hindi lang po amaze, hindi lang astonish, impress ang inyong pwedeng gamitin. O kaya fix, built, made. Ito pa po, tandaan nyo rin po ito. Itong fascinated, inspired, moved, painted, wrote, sang. At hindi lang po yan, ito pa. Itong wowed, disgusted, hanggang dito sa disgusted. Okay? Ito po yung mga adjectives natin o yung panglarawan. Okay? Na ipapalit nyo po dito sa amaze, astonish, impress. Yan po. Yung pangalawa po dito, yung may design, dance, played, hanggang dito sa cook, yan naman yung ipapalit nyo dito sa baba. Sa painted, wrote, o sang. Okay? Gusto ko lang gumawa kayo ng mga English sentences gamit po itong ating aralin ngayon. Gamitin nyo po lahat ito at tandaan nyo na rin itong adjectives natin at verbs para gumaling po agad kayo mag-English kahit pa po kayo baguhan pa lamang. Kaya sinasabi ko sa inyo, unang araw pa lamang, marami na po agad kayong may English. Tapos kahanga-hanga pa yung English nyo. Okay? Kaya sana po ay pag-aralan nyo po itong ating aralin ngayon. Kasi napakadali naman po kung mapapansin nyo yung pattern natin. Okay? Ngayon po, makikitandaan na po itong mga adjectives natin at saka yung mga verbs natin. Okay? So, ang pangyayari po ng ating sentences dito sa lesson ay pangnakaraan. Sinasabi mo lang yung sa nakaraan, hindi po pang ngayon. Okay? Na ganito yung naramdaman mo at ang sanhi ay ito. Itong taong ito na ganito ang ginawang aksyon. Ganun po yun. Okay? Tapos, maraming salamat nga pala po doon sa mga nagsasubscribe sa ating page para magbigay tulong po sa ating page. Maraming salamat po talaga. At sana doon nga pala po sa TikTok po natin, sa YouTube, sana po mag-subscribe naman po kayo doon. Ang unti po ng mga nakasubscribe po doon o nakapollow, sana subscribe din po kayo doon. Kasi kailangan po natin ng 10,000. Isipin nyo naman yun, 10,000 subscribers sa TikTok. Tapos dito sa English Aralin na YouTube, kailangan po natin at least 500. Wala pa pong 500. Dito lang tayo sa Facebook marami. So sana paramihin din po natin sa ibang platform. At doon po sa gumagamit po ng Shopee affiliate link, yung nagamit po ng Shopee, maaari po kayong umorder gamit po itong ating Shopee affiliate link na magbibigay po ng maliit na commission po dito sa ating page na walang dagdag na presyo sa inyong bibilhin na item. Kung ang nagustuhan nyo po ay yung item natin na nandito o yung item nyo, pwede nyo pong bilhin gamit po itong link natin at makakatulong po yan sa page natin, makakapagbigay po ng maliit na komisyon. Kahit pa po yan ay papiso-piso, 2 o 3, maiipon po natin yan. So guys, sana mag-aral ng maigi ha para kayo'y gumaling po agad sa English. Ito po talaga ay para sa inyo. Pinaghihirapan ko po yan para sa inyo. Okay? So maraming salamat po.